ay laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako ay tinuruan ng aral mo at tuntunin. Dahil sa pangako mo, ako ngayon ay nakawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Humanda ka sa pagtulong, ito'y aking kailangan, sapagkat ang susundin ko ay ang utos mong ibinigay. Nasasabik ako, Yahweh, sa pangakong pagliligtas. Natamo ko sa utos mo ang ligaya at ang galak. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Makapangyarihang Diyos, Amang banal ng kataas-taasan, Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan sa lahat ng pagpapalang patuloy mong binubuhos sa bawat isa sa amin. Amin pong tinataas ang aming panambahan sa oras na ito. Ihanda mo po ang puso at isipan ng bawat isa sa amin. Naway ang iyong banal na spirito ang maghari sa lugar nito, Panginoon. Pakapuspusin mo nga po kami sa iyong banal na spirito upang may sentro namin ang pakikinig ng inyong mensahe. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa iyo, sa isip, sa salita at sa gawa. Pakalinisin mo nga po ang aming puso at isipan upang ang mensahe ng aming maririnig ay maunawaan at maintindihan po namin. Itinataas po namin ang mensahero na siyang magbabahagi ng inyong banal na salita, Panginoon. Pagkalooban mo po nawa ng makalangit na karunungan upang may hayag niya ang gusto mong iparating sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang kaharian
gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid at malilimutan kahit isang saglit. Masamang balita'y hindi nagigitla, matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Nagbibigay sa mga nangangailangan, pagiging matuwid niya ay walang hanggan. Buong karangalang siya'y itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya silang mabagsik ang mukha, pagkat ang pag-asa ay lubos nang nawala. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning, everybody! Good morning, everyone! Good morning, good morning, good morning! Ang goodness ng ating mahal na Panginoon ay hindi nawawala, hindi... Amen! Mag-good morning ka rin sa mga nakalive. Ay, good morning din po! Good morning din po sa mga nanonood sa ating panambahan ng Saturday. So, umagang ito, nakikisimba sa pamamagitan ng live streaming. mga nakikisimba sa pamamagitan po ng live screening, magandang umaga po. Ang pagpapala po ng ating mahal na Panginoon ay sumanawa sa ating lahat. Good morning po to each and every one of us. Sa umagang pong ito, bali, meron po ba tayong mga kasama na for the very first time is dito po sila na makikipanambahan sa atin? Wala. Anyways po, sino po yung mag-celebrate po ng kanilang mga birthdays from this Saturday hanggang sa Friday po? Happy birthday po. Meron, wala. Ako, hindi. Wala pa. Mag-celebrate naman sila mga wedding anniversaries. Grabe ka din mo. Anyways po, sa mga nanonood po sa kanila nilang mga phone, kung 30. meron po. Wala. Yung mga mag-celebrate po ng kanilang mga birthdays na nasa kanilang mga telepono at nakikipanambahan po, kinagagalak po namin ipabatid sa inyo ang aming maalab na pagbati para sa inyong kaarawan. Kung meron man po sa inyo. Kantahan din natin. O, kantahan din natin. Sige, di ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless 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 you. Happy birthday po. Oh. Happy birthday kay Amos. At ano din po, bali binabati din po natin yung mga kapatid natin from the Sunday group. Andito po si ate. Dalawa po si ate Melinda, kasi kapatid na Shirley. Maraming salamat po sa inyong presensya at nakasama po namin sa pananambahan ng Saturday. Naway po, ang dami to basta, wag po natin kalilimutan na meron pong pinost sa
nagsisipid si Auntie Vida, yung mga precautions po, yung mga dapat po natin gawin. Kaya sundin po natin, wag po tayo matigas ang ulo na yung pagsusuot po ng mask, yung regular na paghugas ng kamay, ugalin po natin. Para ito yung pagkalat po ng virus maminiman natin. Saka syempre po yung panalangin na sana ito matapos na po yung epidemic na nangyayari dito sa atin. Kasi nga hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero by God's grace, wala po. Mas malaki po ang ating Diyos kaysa sa virus na. Amen. Mas malaki po yung Diyos na ating sinasampalatayaan natin. Yung kapangyarihan po niya ay within just a snap. Mawawala po ang lahat ng ito. Bali, for the meantime po, wala po muna tayong mga pag-aaral. Kaya, after po nito, bali, kung meron pong fellowship lunch, and then, hanggang kahit anong oras po tayo dito, ante? Hanggang 6. Hanggang 6 po tayo. Yung gusto mong O, yung gusto mag-stay, hanggang 6 po tayo dito. 7th floor. Po. 7th floor. Okay. explain mo yung nominations. Ha? May forms na. Bintana? Oo. Nilagay ko sa ano mo yung form, andyan. Andito. Ang ating focus group leaders sa FCC may ang term nila ay 2 taon. Ngayon, magno-nominate tayo. Pwede nyo i-nominate yung dating mga leaders, pwede kayo mag-nominate ng bago. Hindi lamang yung napupusuhan ninyo, no? Hindi lamang yung malapit sa inyo. Ang proseso nito, may nomination form, basahin nyo ng mabuti. No? Dahil, ang sabi dito, with the undersigned, kailangan 2 ang mag-fill up ng form. No? So kung isa lang yung may gusto na yung tao i-nominate, bali walang kasaysayan yon, no? Kailangan at least 2 yung mag-nominate. Kung meron kayong, ito sasabi dito, with the undersigned respectfully nominate as co-chair of the focus group indicated below after diligent prayer and discernment. No? Ibig sabihin, hindi basta-basta kung sino yung nakita nyo maganda at magaling ay pinanonominate nyo na. Kailangan manalangin at hilingin sa Panginoon yung guidance. No? Sabi dito, we sincerely and honestly believe that he has a spiritual maturity, personal integrity, and willingness to subvert his own personal biases and interests for the good not only of the Filipino Christian community or even the Methodist International Church Hong Kong as a whole, but of the kingdom of God itself. Ibig sabihin, nakikita nyo dun sa tao, pwede niyang paglaktawan o pagtagumpayan yung kanyang sariling bias. Kung nakikita niya na yung may mga bagay na kailangan sundin na kung minsan hindi ayon sa kanya, no? Pero, no, as such, his or her participation in the leadership team will be a blessing to the team and the kingdom of God. We have made efforts to verify the accuracy of our perception and are not just relying on our own personal impressions of our nominee, following our reasons for our making the above assertions. Magbibigay kayo ng mga rason kung bakit na sinasabi nyo na ganito yung taong yon. We have also talked to our nominee regarding our nominations and our reasons for this. So, kailangan kausapin nyo yung tao. Tapos, in affixing our signatures to this document, we hereby state that we clearly understand all the clauses contained herein. Naintindihan nyo yung sinasign nyo. Further, that we invoke the ire of God upon ourselves should we sign this document in bad faith. No, parang sinasabi niya, tamaan ako ng lintik kung hindi ko kung hindi ako seryoso or parang hindi ko inintindi ng gusto yung sinasabi nito.
So pwede kayong nominate ng isang focus group or pwedeng open. And yung nominee ang magsasign, meron din siyang sasignan na sabi, I have prayerfully considered the nomination and sincerely believe that I can contribute meaningfully to the life, growth, ministries, and witness of the FCC through my commitment and leadership. In accepting the nomination and signing this form, I am committing myself to actively supporting and prioritizing the FCC to the best of my ability, to the extent that I am able and in control of my circumstances. In accepting this nomination, I declare that to the best of my knowledge, in all humility and without self-deceit, I have the time and ability to carry out the responsibilities involved with the help of God and my companions in ministry. I am not accepting it for the sake of the privilege of being an FCC leader. Implicit in my acceptance of this nomination is my commitment to the life, growth, ministries, unity, and witness of the FCC. In accepting this nomination, I also invoke the ire of God upon myself and those who have nominated me, should any of us sign this document in bad faith. Pag sinabi natin bad faith, ibig sabihin, alam niyo sa loob niyo na hindi tama. In good faith, ibig sabihin, andun yung paniwala nyo na tama naman. No? Medyo mabigat yung nakasulat sa nominations form, no? Pero gusto natin na yung kayang umupo ang siyang mananominate dun sa focus groups. So ang mga focus group natin ay building community, discipleship and learning, leadership development, outreach and evangelism, worship and music. Although usually ang ginagawa natin sa elections ay bagaman andun yung inyong nominations, yung mga papasok na 50% plus 1, simple majority, yung papasok ay tinitingnan namin kung saan sila angkop na focus group at yung blend ng ng personalities at kakayahan para ma-distribute yung leadership over the different focus groups, no? So kung naging prayerful kayo sa pag-nominate, huwag kayong matakot na mag-sign dito. Medyo mabigat lang dahil kung minsan may mga taong gusto lang pumwesto pero ayaw namang kumilos, no? So iwasan natin yon. Kung nakikita nyo naman na kumikilos naman yung tao, huwag kayong matakot na i-nominate at huwag yung kung minsan kailangan pilitin sila, pero yung pagpipilit ay sa pamagitan din ng panalangin, hindi lamang ng ng pagpuwersa dun sa nakikita niyong karapat-dapat na manguna o kailangan natin sa leadership. Yun lang po, habang ng kwento. So, ang nominations available kay Vida. So since Sabado po kami, tapos yung mga pwede namin i-nominate mga Sundays, gano'n na rin. Tapos pwede yung mag-nominate ng Saturday. Pwede naman kayo mag-nominate as long as Available. makukumit niya yung sarili niya ng Sunday. Kasi karamihan naman ng activities na Sa sa Sunday. Sunday. Kaya tayo merong sariling mga di ba, coordinator para gumagalaw yung Sabado. So mga kapatid, ipanalangin po natin na dami bigyan po tayo ng kalunungan ng ating mahal na Panginoon ng wisdom at yung leading na ng Holy Spirit kung sino po yung itatalaga natin sa bawat pwesto. Para po sa ikabubuti at ikakaayos pa ng ang ating FCC community. So kung wala na
ay tumayo with the shake hands. At aming pahingin ng ating mahal na kaway-kaway. Kaway na lang. Hello! I can see the glory of God. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Kaway-kaway na lang. Ang ating unang aralin ay matatagpuan sa aklat ni Isaiah, Kabanata 58, talata 1 hanggang 12. At ganito ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas, itaas mo ang iyong tinig gaya ng trompeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila ay ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila namumuhay. Kung kumikilo sila ay parang matuwid at hindi sumasayaw sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno ay patuloy niyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno niyo ay humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalabanan. Hindi tunay ang pag-aayuno ginagawa niyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papapakinggan ang iyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayuno aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? Umahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag nyo dyan? Isang araw na nakakalugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin nyo. Palayain nyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin nyo ang tanikala ng iyong mga inalipin. Palayain nyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay iyong patuloyin. Ang mga walang maisuot ay iyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong makakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo, at matulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang iyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabuting inyong gawa, at sa inyong hulihan ay patnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang iyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, narito ako. Kapag itinakwil nyo ang pangaaping, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Kapag ang nagugutom ay kusang loob nyong pakainin, at tutulungan ng mahihirap, sisikat ang liwanag sa iyong nasa kadiliman. At ang iyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto.
Palalakasin niyang muli ang iyong mga buto, at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukala ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli niyong itayo ang kutang gumuho at itatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Ang pangalawang pagbasa ay magmumula sa unang aklat ng Korinto, Kabanata 2, talata 1 hanggang 16, at ganito ang nakasaad. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, pinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pahusayan, ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat kung ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Gayunpaman, sa mga taong matatag na sa buhay, espiritual, ay nangangaral kami ng salita sa karunungan, hindi sa karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ipinahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaganan niya para sa ating kaluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos. Para sa mga umiibig sa Kanya, ngunit ito inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang liban sa Kanya, sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan ng espiritual para sa mga nagtataglay. Nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng tao, nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ating pong tatlong aralin mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoon mula sa Aklat ni Mateo, Kabanata 5, talata 13 hanggang 20. Ganito po ang nakasaad. Asin at ilaw. Kayo ang asin ng sangkatauhan.
Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na ito ang kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudilit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya sino mang magpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito ay magtuturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ito po ang salita ng Diyos. Should
Muli, magandang umaga pa ba? Hapon na. Ay, tanghali. Kumusta na po kayo? Mabuti. Pinapalakas at pinapatuloy. Amen. Purihin ang Panginoon dahil kahit na karamihan sa ating mga employer ay nag-aalalas na sa paglabas natin, pero ngunit nanaig pa rin ang kapangyarihan ng Panginoon dahil hindi po tayo natinag sa mga pag-aalala na yon. First time ko na may nakatumpok na. Batiin mo din daw sila. Hello! Magandang tanghali po sa mga nandyan na nakasubaybay sa ating pananamba ng Saturday kanina. Marami po, Pastor. Sabi ko noon, walang magbibideo sa akin, walang kahit man lang kuha ng picture, pero ngayon wala na talagang wala nang ligtas. Hello po. We are the salt and light. Yun po ang title ng ating mensahe ngayon. Walang nilalang na tao sa buong mundo ang hindi alam ang asin. Kaya kahit sa ang sulok ng mundo ay mayroong asin. At ito ay maraming pagkakagamitan. Nagagamit ito sa pagpapanatili ng pagkasariwa para hindi madaling masira ang mga pagkain. Pang-preservative, ginagamit din para paglinis at mabisang panimpla. Ang ilaw ay nagsisilbing taulaw sa gabi. Napakahalaga ito. Ang asin at ilaw ay parehas ng mahalaga. Ano nga ba ang gustong ipahayag sa atin ni Jesus tungkol sa asin at ilaw? Tayo po muna man lang. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpupun ng papasalamat. Dahil pinili mo kami at tinawag na makinig ng iyong mensahe. Samahan mo nga po, Diyos, ngayong abang lingkod sa pagpapahayag ng iyong mensahe. Batid mo ang kanyang kakayanan. Batid mo, Diyos, ang kanyang kahinaan. Sa iyo lang po siya umaasa, Panginoon. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang manuna. Nawa ang mga kataga ng mensahe na iyo pong inahanda sa amin. Amin po nung nawang maunawan at maintindihan. Patawad, O Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan sa iyo. Ito po ang aming sangat panalangin. Amen. Kayo'y asin ng sanlibutan. Kung mawawala ng alat ang asin, paano mapapano-uli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Ano nga ba ang gustong iparating ng ating Panginoon tungkol sa ating aralin? Ano nga ba ang tinutukoy na asin? At kung ano ang tinutukoy na ilaw? Na dapat makita sa bawat mananampalataya. Bakit ang tao inahalin tulad ni Jesus sa asin at ilaw? Ang asin at ilaw ay parehas ng halaga at parehas na kailangan ng mamamayan. Kapansin-pansin din ang natatanging taglay
ng mga ito. Ang asin ay nakakaapekto ang alat nito. Ang ilaw ay kahit malayo, mapapansin na parehas na maimpluwensya at mahalaga. Nung bata ako, hindi ko na matandaan kung ilang taon ako noon. Basta ang tanda ko, nung panahon na yun, bihira lang ang kuryente at may TV sa bahay. Tuwing gabi, pumupunta kami sa bahay na yun para manood. Marami din may mga kasama rin kami mga matatanda, bata, at mayroon din kaming kasamang bulag. At lagi siyang may dalang flashlight. At nakatuwa siyang biruin ng isa naroon. Sabi niya, "Bakit ka may dala-dalang flashlight? Eh hindi ka naman nakakakita." Bakit nga ba? Para siya makasama. Sagot ng bulag, "Alam mo, sa kalagayan kong ito na hindi nakakakita, ito ang gamit ko, pinapailaw ko sa daan para makiata ako ng kasalubong ko." Dito nakikita ang liwanag sa pamamagitan ng dala niyang flashlight. Bilang mananampalataya, taglayin natin ang layunin ng asin na pampalasa sa pagkain. Magpapanatili, preservative ng ating pananampalataya. Katulad ng asin, mahusay na panimpla, nagpapalasa ng pagkain. Nang sabihin ni Jesus na kayo ang asin ng sanlibutan, taglayin ang tungkulin ng asin na nakakahawa at maimpluwensya. Nais ng Panginoon na makita sa atin ang isang mananatiling tapat na pamumuhay. Maging tapat sa tungkulin. Maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. At sikapin natin makatulong sa pangangailangan ng ating kapwa. Nang sa ganoon, magkaroon ng halaga ang kanilang buhay. Ang asin at ilaw ay inihalin tulad ni Jesus sa tao, na ang asin, kapag wala ng alat, wala ng halaga ito. Ang tao, kapag makasarili, walang pakialam sa kapwa, maging kagaya tayo ng asin, na wala ng saysay, walang pakinabang, wala ng halaga. Mga kapatid, huwag nating hayaan na dumating yung panahon na mawalan tayo ng alat, ilaw na dapat makita ng ating kapwa. Dahil sa pinagkalooban tayo ng mga mahal na Panginoon ng magandang pamumuhay, kaya marapat lamang na ibahagi natin sa ating kapwa na nangangailangan ng tulong upang magampanan natin ang tungkulin na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, upang magkaroon ng halaga ang ating buhay. Makikita ang ating liwanag sa pamamagitan ng ating kabutihan sa ating kapwa. Ayon sa pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, sa ating unang aralin, iba yung ano natin, yung version sa ating na ginagamit ng Bible dito sa Bible, kumpara sa Bible ko sa bahay, so iba yung ano dito. Ang mga nagugutom ang inyong pakanin, patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan, at kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tulungan ang kadilimang bumabalot sa inyo, ay magiging tila
liwanag sa katanghalian. Kaya kailangan bilang mananampalataya, sikapin natin makapa-impluensya sa ating kapwa para katulad ng asin, mapanatili ang kabutihan ng mamamayan. At dadami pa sa pamamagitan ng liwanag natin. Kailangan din na ang ilaw natin ay nakakonect sa ating Panginoon. Hindi tayo magkakalasa kung wala tayong koneksyon sa Kanya. Maging halimbawa tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Maging halimbawa tayo sa mga tahanan na ating pinaglilingkuran. Pagliwanagin natin ang ating ilaw, huwag nating itago. Gamitin natin ang ating mga talento na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Hindi lang sa pamamagitan ng ating talento makikita ang liwanag, pati na rin sa ating pakikipagkapwa. Na ayon sa nakasulat sa ating tema, o ang ating tema na nababasa sa ating liturgy, discipleship is relationship. Para lamang sa kalwalhatian ng Panginoon. Kailangan na makita sa atin ang magandang halimbawa. Hindi dapat itinatago ang pagiging Kristiyano. Kailangan nating ipakita sa araw-araw nating pamumuhay para ipakita at maparangalan natin ang Amang nasa langit. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon upang tuparin. Bilang tagasunod ng ating Panginoon, ang kautusan ay ating isapamuhay, ang ating mapag-aaralan, napapakinggan, na mga salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, pinaalalahanan tayo na ang pagsunod sa mga salita ng Panginoon ay huwag paimbabaw, kundi makita sa atin ang taus-pusong pananalig sa ating Panginoon. Bilang nananalig, kailangan din natin ituro at ipaliwanag ang salita ng Diyos. Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, ngunit ang gumanap ng kautusan at magtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Kailangan nating magsumikap na makahikayat ng marami. Bilang asin at ilaw na tinawag ng Diyos, makahikayat tayo ng mga hindi pa nananalig at naniniwala. Katulad ni Pablo sa kanyang sinabi sa ikalawang aralin, sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap, batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagpatutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi na sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Mga kapatid, tunay na ang liwanag ng ating tanglaw ay ang ating Panginoon. Siya ang ating ilaw na tumatanglaw sa atin. Bilang tagasunod, tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Upang isapamuhay ang mga katuruan at maging liwanag sa mga nasa kadiliman. Si Jesus na ating ilaw ang nagpapakita sa atin ng daan, patungo lamang sa tamang landas na ating tinatahak.
Siya ang ating liwanag. Tayo, bilang tagasunod at nananalig kay Jesus dito sa mundo, tayo ang pag-asa ng sanlibutan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Patuloy na maka-impluwensya ang liwanag natin. Higit sa lahat, mapapurihan ang Ama sa kalangitan. At si Jesus na ating ilaw at tanging nating tagapagligtas. Naway magningning ang bawat isa sa atin dahil sa kanyang liwanag. Kailangan ang ilaw natin ay laging nakakonek sa ating mahal na Panginoon. Dahil hindi tayo magkakalasa kung hindi tayo nakakonek sa Kanya. Sikapin natin taglayin ang liwanag para lamang sa kalulhatian ng ating Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ako buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Asin at liwanag ng sanlibutan sa aming paghahandog ng mga handog na ito. Tanggapin niyo hindi lamang mga handog na ito, O Diyos, kundi ang aming mga sarili
para magampanan namin ang pagiging ilaw ninyo at pagiging asin ninyo. Lumiwanag gawa kayo sa amin. Gamitin nyo ang mga handog na ito sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Ang ating awit na pasasalamat sa pagtatalaga, Give a story to tell to the nations, ay isang paalala at paghahayag na ang ating mensahe ay mensahe ng liwanag. Ito ay kailangan natin ihayag hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng ating pamumuhay, pagkilos at pakikisalamuha sa mundo. Kaya habang ating inaawit ang awit na ito, gamitin natin ito bilang isang panalangin na pagtatalaga ng ating sarili. Kayo ay inahiyahan na lumapit sa harapan sa diwa ng muling pagtatalaga ng inyong sarili sa pagiging asin at liwanag. At habang ating inaawit ang awit na ito, kayo ay inahiyahan na dali ng inyong mga love offering dito sa harapan. Para sa Taal. Para sa mga biktima ng Taal volcano eruption. Hindi sa taas. Sa inyong pagtawag sa amin para maging
asin at alat at liwanag ng mundong ito. Aminin namin, O Diyos, na may pagkakataon na kami ay kagaya ng mga Israelita na inyong binabanggit sa pamagitan ng propetang Isaiah, na ang aming paglapit sa iyo kuminsan ay pangimbabaw lamang. Sa mga pagkakataong ito, Diyos, patawarin niyo kami. Palitan niyo, Diyos, ang aming mga puso para ito ay magtibok ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong pag-ibig. Matuto kaming itaas ang mga mababa, palayain ang mga nasisiil, pakainin ang mga gutom, damtan ang mga hubad. Tulungan niyo kami, O Diyos, na tumugon sa bawat pangangailangan at huwag magsamantala sa kanilang mga kalagayan. Sa pagkakataong ito, O Diyos, pinapadalangin namin ang mga nagsasamantala sa sitwasyon na ang mga surgical mask ay higit na triple na halaga at naubusan. Tulungan niyo kami, O Diyos, ng aming mga employers at ang mga mamamayan, maging ng Hong Kong, maging ng mga iba't ibang bansa, kagaya ng sa Pilipinas, na isipin ang kapakanan ng bawat isa at hindi lamang ng sarili, at maging magtulungin kagaya ng pagtugon nila sa pagputok ng taal, manatiling mapagbigay at mapagmahal sa harap ng NCOV virus, O Diyos. Patuloy kaming umaasa, O Diyos, sa iyong pangako na pag aming sinabuhay ang aming pananampalataya at hindi naging pangimbabaw lamang, sisikat ang iyong liwanag sa amin kagaya ng araw sa tanghalian, init na nagpupuksa ng mikrobyong NCOV, init na nagdadala ng liwanag at pag-ibig sa iba at nagpapakilala sa iyo, init na nagdadala ng alab sa bawat puso at kalooban. Aming pinapadalangin, O Diyos, ang bawat humaharap sa banta ng NCOV, di lamang dito sa Hong Kong, di lamang sa Pilipinas, at sa mga iba't ibang bansa sa mundo, kundi lalo na, O Diyos, sa China na laganap ang virus na ito, maraming mga syudad na naka-lockdown. Salamat, O Diyos, sa walang sawang pagtugon ng mga doktor at nurse. Umaasa kami, O Diyos, na maging sapat ang mga pangangailangan nila sa pagtugon nito. Maging ang mga material na pangangailangan, maging ang pag-unawa sa mga nangyayari, at
makapagpuksa sa virus na ito. At lalo na, O Diyos, sa mga gamot na makakapagpuksa sa virus na ito. Umaasa kami, O Diyos, na makakahanap na mabilisan ng gamot nito. At ito ay ma-produce na mabilisan para makapagtugon sa pangangailangan ito. At umaasa kami, O Diyos, na kayo ang gagamit sa bawat isa sa amin sa anumang bahagi na aming magampanan sa pagtugon sa sitwasyong ito. Pati na, O Diyos, ang aming mga panalangin at kontribusyon. Patuloy kaming umaasa, O Diyos, sa iyong gabay, patnubay. Pinapanalangin namin ang mga may kaarawan at anibersaryo. Pinapanalangin namin, O Diyos, ang may mga karamdaman. Aming patuloy na pinapanalangin si Joseph, O Diyos, si Uncle Hiram. Pinapanalangin din namin, O Diyos, si Brooks. At ang kanyang mga magulang, kanyang mga kamag-anak sa kanyang pagtugon sa kanyang kalagayan, O Diyos. Alam niyo yung mga iba't ibang panalangin o pangangailangan, O Diyos, naway maging bahagi kami ng iyong tugon sa mga pangangailangan at mga panalangin ito. At kagaya ng sabi ni Jesus, maging alat at liwanag kami. Ibigay niyo sa amin, O Diyos, ang isip at puso ng iyong anak para babatid namin ang iyong kalooban at ito ay aming maisabuhay. Sa pangalan ng iyong anak at aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. And now unto Him who can keep us all from falling and present us faultless before His presence with exceeding joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, His Son, be honor and glory, power and dominion, now and evermore. Amen.